So pupunta tayo ngayon mga koys sa Masbate. Sa Quezon Province, alauna ng madaling araw mga koys. Quezon Province. Go Lucena. Andito na tayo guys sa Lucena guys. Come to Bicolandia. Hindi na tayo hinto. Yes sir, Bicolandia. Alright. Sa wakas nakarating din. Eto na naman tayo mga koys. Pabiyahe tayo mga koys ng medyo malayo-layo ito mga koys. So pupunta tayo ngayon mga koys sa Masbate. 5 days tayo doon. So magmumotor lang tayo, sasakay tayo sa barko. So medyo madilim ata yung kalangitan kung kailan naman palis ako So okay lang yan, may dala naman tayong kapote mga koys. So dala lang natin yung extra helmet kasi balik angkas na sa akin yung partner ko. So nandun siya sa van. So ayun mga koys, magpapagas muna tayo. So sana walang traffic at sana hindi umulan. Medyo kulimlim yung ulan mga koys. Yun. So ito mga koys, naka ready naman yung ating motor, si FI. So masusubukan na naman natin ang biyaheng medyo may kalayuan. Masbate, tawid dagat to mga koys. Lampas Bicol to. So Bicol pa naman yung yung Masbate, pero tawid dagat nga lang siya. So samahan nyo ako sa paglalakbay na to. Hindi ko alam kung anong oras tayo makakarating kasi first time kung pumunta sa Masbate. So magpapagas muna ako mga guys. Ayun. So syempre lahat ng mga shortcut na madadaanan natin ituturo ko sa inyo mga guys. So sana hindi ka agad malawbat yung natin, camera natin. Yeah. So magpapagas muna tayo nga kasi ito mga guys, aqua shoes tsaka kapote lang dala ko. Yung ibang gamit ko nasa van na. Yan. So mahaba-habang paglalakbay na naman to. Sana gabayan tayo ni Lord. Ay. Ayun mga guys, pagas muna tayo. Let's go. Sana hindi tayo ulanin mga guys. Medyo makulimlim yung kalangitan Ayan tayo ng nasa taas mga guys. Ingat lang palagi. So sayin ko na kung ilang oras tayo babiyahe mga guys. Mga siguro papuntang Piodoran sa may pier, patawid ng ng Masbate. Siguro dun sa mismong pier ng Piodoran abutin tayo ng 11 hours, mga ganun, 11 to 12 mga ganun. Pero feeling ko hanggang mga 11 lang tayo mga guys. 11 lang na 11 hours lang babiyahe natin. So magpapagas muna tayo para isang hintuan lang mga guys. Yeah. So ayun mga koys, palis na tayo. Dito na tayo ngayon sa may edge sa mga koys. Yo, makulimlim talaga. Sana hindi tayo ulanin. Balitaan ko kayo mga koys pag nandun ako sa may arko ng Bicolandia. Doon ako mag-stop over kasi wala akong extra battery. Kaya doon ako sa inyo, mag-update sa inyo. So let's go. Yun umikulog nag-aabang yung ulan So sana, wag naman sana. Layo-layo yung biyahe natin ngayon. Let's go mga guys, let's go, ride safe tayo. Sana kabayan tayo ng nasa taas. Let's go, tara! Grabe naman liwanag dito. Nakaiba talaga rito sa Laguna. Ito na nakita kong highway na sobrang liwanag. Kaya hindi na gumamit ng light. Mga liwanag ganda pa ng kalsada. Grabe. Galing. Sana all. Ganitong kalsada lang ang madadaanan mo, kahit mag-isa ka okay lang hindi ka dikit-dikit ng ilaw. Grabe. The best yung nakaisip nito. Saludo. Galing. Solid yung Laguna. Nice. Sana all. Welcome to Quezon Province. Alauna ng madaling araw mga koys. Quezon Province. Yes sir. Kakalampas lang natin ng arko mga koys.
O 11 tayo umalis. Tatlong alauna tayo dumating dito sa Quezon Province. Ano tayo, naka 2 oras tayo. 2 oras natin ginaya yung Quezon Province. So paliko na tayo rito. Ito yung bypass papunta rin sa kabila. So dito daan-daan lang tayo kasi narito eh, maraming truck na rito. Kailangan mag-iingat talaga yun papuntang Batangas mo mga koy. Pag naka 3 hours na tayo, saka tayo uwiin to, magpapahinga tayo o magkakape tayo. Alauna na, taktong alauna, yan o 12:57. Dito na tayo sa Quezon Province. 2 hours natin binae sa Quezon Province. Let's go mga guys. Let's go, Lucena. Andito na tayo guys sa Lucena guys. Naka 2 oras may kalahati na tayo. So ilang oras pa. Ilang oras pa yung baway-bay natin mga koy. Buti hindi pa ako dinadalaw ng antok. Mamaya siguro mga alas 2 magpapahinga na tayo. Magpa-power nap muna tayo. Siguro mga 30 minutes tayo magpapahinga. Mga 30, mga 20 minutes, mga ganon. So ingat lang kasi malapit na tayo sa maraming lubak. Pag nakarating na tayo sa may Tamugod, doon na simula na ng natin pag-iingat sa lubak. Kaya ito na rin tayo. Let's go mga guys, let's go. So ayun mga guys, katapos ko lang magkape ako rito sa Lucena, dito sa sa Fiesta Mill, dito sa pinsan ko, pero wala yung pinsan ko, tulog ata, hindi ko na hinahanap. So nagkape lang ako mga guys. Sa mga bumabiyahe ng pauwi ng Bicol, nag-reach ng Bicol, pwede kayong kumain dito mga guys. Lucena, dito lang yan sa may tapat ng Petron. Ayan bus stop. Pwede rin kayo kumain dito. Okay dito yung mga pagkain mga guys. Fiesta Mill. Pwede nyo itong mabiyahe ng simula Manila ng 3 oras. Yan, Fiesta Mill. So kung nagkape lang ako, tapos bumili lang ako ng tubig mga guys. So 15 minutes lang ako nagpahinga. So babanat na ulit tayo. Babiyahe na ulit tayo kasi medyo malayo-layo talaga yung biyahe ko ngayon. Theodoran, malapit sa, hindi ko alam kung malapit sa Sorsogon. Albay na yun, Albay. Theodoran, Albay. Tara mga guys, biyahe na tayo. Sana ingatan tayo ng nasa taas. Let's go mga guys. A few moments later. So ayun mga guys, nandito na tayo ngayon sa Bituka Manok. Dito tayo tadaan sa Bituka Manok mga guys. Hindi na tayo hinto, diretso na tayo. At sana hindi mamatay yung ilaw natin. Eto na tayo sa Bituka Manok mga guys, let's go! Yun yes sir. Grabe, madilim lang dito, madilim pag parte din sa unahan. So, dito mga guys, ingat lang tayo pagkagabi kasi medyo matarik dito. Tingnan nyo naman napakadilim. Sobrang dilim dito mga guys. Maraming dumadaan dito mga guys. Ayan kailangan nakahay lang tayo pero pag may kasalubong, maglolo tayo syempre. Alam nyo naman, ang hirap na kasi nakakasilaw din naman kasi pag nakahay. So lalo pag pababa. Ganito kadilim mga guys sa Bituka Manok. Yan makita nyo naman yan pag walang ilaw. Ingat lang tayo kasi dito sa parking to maraming lubak nun dito sa paakyat. Ayan, so magsabay tayo. Ayun, maraming dumadaan dito mga guys, kaya huwag kayo matatakot na dumaan dito sa Bituka Manok kasi makakatipid kayo ng oras pag dito kayo dumaan, mga nakamotor at mga naka 4-wheels na kotse. Bawal dito yung basta kayo mga truck, mga malalaking sasakyan, bawal dito. Ayan, so kailangan nung mag-low. Ayan, tingnan nyo, malapit tayo sa pataas. Saka dito dapat sigurado kapag nag-overtake ka. Ayan makaagad ng kuya. Ayan, ay tara, pataas na tayo mga koy.
Kasi kami. Yan o, naibay tayo. Let's go, let's go. So dito pwede mong kainin yung kabilang linya para hindi ka ma-short. Yan. Yun o, pwede. Ganyan kataas yung mga koy. Sorry po, hindi po makapagbigay. Ayan, tarik ko. Dito mo naman. Pero mas maganda rito mga koy kasi pag dumaan ka rito sa bito akong ano. Sorry po, wala po magbibigay. Balik na lang. Pag dumaan ka rito mga koy, malaki yung matitipid mong oras eh. Alam mo bakit? Kasi pag dun ka sa baba dumaan, mga ano dun, mga siguro 45 minutes ang kakainin mo pag dun ka sa baba dumaan. Dito naman, yan, pag dito ka dumaan, makakatipid ka ng 45 minutes ng biyahe. Pag dito ka dumaan sa Bituong Manok, pag dun ka naman sa baba, another 45 minutes ka. O depende sa patakbo mo, baka isang oras pa nga eh. Yan. So, ingat lang dito pagka dumadaan kayo dito sa Bituong Manok kasi yan, medyo mga malalubak din at matarik. Kaya kailangan doble ingat talaga. So yung mga nagbabantay ngayon, kahit bigyan nila sila ng barya, okay na eh. Pero tayo hindi tayo makapagbigay kasi alanganin tayo, paangat kasi eh. So lagi naman ako nagbibigay dun pag dumadaan ako dito, pag umuuga ka ng dito. So yun lang mga guys, na nagkaroon kayo ng idea, basta pagka gabi, hindi mo na okay lang magkayo, basta magluluto kayo pag kami nakaroon kayo. Diba? Bigayan lang. Kasi pangit naman kung ikaw naka-high at sila naka-low. Hindi nila makita yung mga lubak na dapat iwasan. Kasi may mga lubak dito mga guys. Kasi nga pag umuulan dito parang nagkakaroon din ng ano, parang konting baha. Ayan o. Kaya kailangan din natin mag-ingat. So okay mga guys, mamaya papatayin ko muna to kasi baka malubat na. Malayo pa yung biyahe natin, nasa Bituong Manok pa lang tayo. Yan, ganito kadilim dito mga guys para may idea na kayo yung mga hindi nakakadaan dito sa Bituong Manok ng gabi. Ganito kadilim dito, ayun o. Boom. Yan, ganyan kadilim dito. So ingat lang palagi mga guys. Update ko kayo pag nandun ako sa may arko ng Bicolandia. Hindi ko alam kung maabutin tayo ng alas 4 doon o umaga na. So makita pa rin naman natin, madadaanan pa rin naman natin mga koys. Basta pag dumadaan kayo dito mga koys, maalala lang, doble ingat kayo, doble ingat. Kasi mas lalo yan, pag may nakita kayong reduced speed, dahil lang para hindi kayo mag-alangan. Marami kasi ditong nasa-sense lang kasi siyempre ihirap pigilin yung preno. Kaya namin sila na napipilitang mag-preno sa unahan. Yun, kalalabasan, 10 lang talaga. 10 mga koys nga pala yan. Pag pinuhinto kayo ng magbabantay, hinto kayo. Kasi kakainin ng pakyat yung linya nyo, yung palipo na yun. Kailangan nilang kainin nyo kasi hindi sila pwedeng ma-short ng pagliko pagka lumibigo ng paangat. Kaya pinapahinto yung mga pamba. Priority nila yung yung pakyat. Yung curve kasi na to, hindi mo pwedeng lumiko lang dyan basta sa linya nila. Kailangan kainin nila yung linya nyo. Yan, itong linya na to kailangan nilang kainin. Ito yung pababa. So yun, para may idea kayo mga koys. Hindi mo pwedeng hindi nyo sila sundin kasi magagalit yun. Nagagalit yung mga nagbabantay dyan mga koys. Sabi ko sa inyo, masisigawan kayo dyan. Hindi mo pwedeng suwayin nyo sila pag pinahinto kayo, hinto kayo. So dito sa Bituong Manok, bigayan lang dito mga koys. Beses na akong umuwi ng Bicol na dito ako dumadaan. So nasanay rin ako. So ayun mga koys, pababa na ako. Papatayin ko muna tong camera kasi nalobat na ako. Pinigyan ko lang kayo ng idea. Basta kung saan kayo na standby ng nagbabantay, hindi nyo na lang kasi yun yung tama mga koys. Kasi maaalangan talaga kasi yung pangat. So kailangan yung maano yan. Makikip nyo rin yan pag nakadaan kayo rito. Kasi bigayan lang dito, bigayan. Hindi mo pwedeng pag namamadali ka, ikaw ang mauna. Hindi mo pwedeng ganun kasi umiiwasan dito na ma-accident kasi mahirap dito pagka na-accident ka, lalo na pag 4 wheels. Hindi mo pwedeng rito, ura-urada ha. Kasi pagka dito may natin na may nagkabirya,
grabing traffic dito mga koy. Sobrang traffic dito pagka nakabalandra lang yung ano mo, yung sakyan mo. Kaya kailangan mag-ingat talaga. Yun. So ito na yung pababa mga koy. Update ko lang kayo para hindi kayo manibago rito pagka first time yung bumaba rito. Yan, pababa. Ito na yun. Ito na yung pinakababa niya mga koy. Yan. Yan natin yan. Itong kalsada na to, yan yun. Yung dun, pag biniredyo mo, ilang oras yung kakainin mo dyan. Yan. So ay mga koy, update ko na lang kayo ulit pagka pagka nandun na ako sa may at ng Bicolandia. So ride it sa ating lahat. Kailangan na natin seryosohin yung pagmumotor. Kasi wala pa tayo sa kalahati mga koy. So let's go. Huwag nyo kakalimutan yung binigay kong idea sa inyo pag dadaan dyan sa Bituang Manok mga koy. Ride it lang tayo palagi. Let's go. 1 hour later. So ayun mga koy, dito na tayo ngayon sa Calawag, Quezon. Anong oras na? Saktong 4 mga koy. Simula Lucena hanggang Calawag, Quezon. Ang dami nagpapahinga, ang dami nagpa-power nap mga koy. Dito ako ngayon sa may 7-Eleven, sa may Caltex. Ayan o. Grabe. Pahinga muna ako. Pahinga muna tayo mga koy. Ang dami nagpa-power nap. Na tayo, malapit na tayo magkalahati. Ayan, shoutout nga pala kay Sir. Yan, naka-smash kasabay ko. Mabuti pa siya, malapit lang dito lang sa may Ginyangan. Shoutout kay Papi. Yun, ride safe lang. Pahinga muna, pahinga. A few moments later. Umaga na mga koy. Alas 5 na mga koy. So malapit na tayo. Dito na tayo sa may arko ng ating probinsya. Yan, kung nakikita nyo maliwanag na mga koy. Maliwanag na ang kalangitan. Alas 5 na. Ayan. Yun o, maliwanag na mga koy. Ilang oras na ba tayo nagbibiyahe? 11, 12, 1, 2, 3, 4 6 na oras na tayo nagbibiyahe mga koy. Kasi hindi pa ako nakakaramdam ng antok mga koy. Medyo okay pa ako. Pag umaga, pag maliwanag na, nawawala yung yung antok ko eh. Malapit na tayo sa may arko ng Bicolandia mga koy. So, pero kahit malampasan natin yun, malayo pa rin mga koy. Malayo pa ang ating babiyahin. Malayo pa ang ating lalakbayin. Yan. Medyo may pagkalubak na rito mga koy. Kaya kailangan na natin mag-doble ingat. Sobrang dami na ng lubak dito. Yan. Kaya pag gabi kayong magbabiyahe rito, doble ingat palagi. Kasi yung lubak hindi mo makakabisado rito. Kasi minsan kahit paulit-ulit kang dumadaan dito, may mga panibagong lubak na madadaanan ka. Ilang beses na ako nalubak dito. Ayun o, malapit na tayo sa Tabugon. Umaga na o, inawit na tayo na umaga. Grabe ba? Grabe to. Malayo pa yung babiyahin natin. Malayo pa yung babiyahin natin mga koy. Ay, umaga na. Thank you Lord. Liwanag na. Ayun. Lumalamig na pati. Lalamig na ako. Lalamig na ako mga koy. Umaga na eh. Okay, welcome to Bicolandia. Hindi na tayo hinto. Yes sir, Bicolandia. Alright. Okay mga koy. Nandito na tayo sa Bicolandia. Andito na tayo sa Bicolandia mga koy. Kailangan na natin mag-gas. Magagas tayo dun sa may Tabugon. Dun sa unahan. Yung Tabugon mga koy. Yung diretso na yan, yung straight na to,
papuntang Camarines Norte yan. Tapos dito naman papuntang Bicol. Yan. Papuntang ang ano niyan, ang hangganan niyan ay Sibukot. Yan. Kung mapapansin nyo. Ito, tatandaan nyo palagi ito sa mga hindi pa umuwi ng Bicol yan. Matnog, Legazpi, dun, Dait. Yung diretso na yun. So, syempre, magpapagas muna tayo. Papagas muna tayo dito mga koys. Yan. Pagas muna tayo. Yeah. Tanggalin ko lang to. So ayun mga koys, palis na tayo. Nagpagas lang tayo. So ito mga koys, itong daan na to, estimated dito na oras na pabiyahin mo papuntang Sipukot, siguro mga 2 to 3 hours. Depende sa patakbo ng ano nyo. Yan, 2 to 3 hours ang estimated dito na ano na biyahe. Ano na to, diretso na to, straight na to hanggang dun. Ang tagos mo nito, yung crossing papuntang Dait naman, tapos papuntang Sipukot. Yun, Sipukot na yun, yung pinakang dulo nito. Tapos papunta na yun sa Legazpi, tapos lahat, Legazpi, Sorsogon, Albay. Yan, diretso na yun, diretso na to. So ayun mga koys, papatayin ko muna tong camera ko. Dun ko na lang ulit bubuhayin to pag nandun ako sa may shortcutan natin na daan na bypass. Yung mga nagre-request sa akin na kung saan daw yung ano nun simula, na saan yung simula nung shortcut na yon, yung bypass na yon dun sa San Fernando. So ipapakita ko sa inyo mga koys pag nandun ako. So papatayin ko muna to para hindi malobat, at tinitipid ko talaga para papatay-patay tayo. Patay yung camera natin kasi wala tayong reserba. So let's go mga koys.